Good morning. Let's all stand. Grabe. Na-enjoy ko yung testimonies. Amen? Hallelujah. Good morning. Good morning sa Diyos. Good morning sa ating lahat. Our God is a good God. Sandali lang ha. All glory must be to the Lord, for He is worthy to be praised. No man on earth should give glory to himself, for all the glory must be, all the glory must be, all the glory must be to the Lord. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Mighty God, we give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. God of all flesh, the Father of all spirits, the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father to the fatherless, the Father to all families, the Father of the kingdom, the Father who is full of love and mercy, the Father who will always be there to help anybody, the Father who is always with us, the Father who is taking good care of all of us. Father, happy Father's Day. Thank you very much for today. Thank you for all our fathers. Thank you for all our spiritual fathers. Thank you for all our earthly fathers. This morning, we recognize and acknowledge that you are the awesome and amazing Father who is always there for us. Thank you for always teaching us, equipping us, training us, molding us, conforming us to be in the likeness of the Lord Jesus. Once again, Father, we ask, anoint our eyes to see wonderful things out of your word and in the realms of the Spirit. Anoint our ears to hear, that we may hear the voice of God. For all the wonderful testimonies, we say thank you very much. Thank you for the past. Thank you for the present. Thank you for the future. Thank you very much. Give you all the glory. We give you all the honor. Father, we praise and thank you, for you are a good, good Father. Your graces and your mercies endures forever and ever in Jesus' name. I am asking, Lord, as I'm seeing right now, for all the fathers who are here, and for all the fathers all over the world, wherever they may be, surprise them in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. Everybody say, let us lift up our hands and let's give thanks. Come on, come on. Praise Him, praise Him, praise Him. Everybody open your mouth. Praise Him. Acknowledge Him. Thank Him. Glorify Him. Lift Him up. Bless Him. Open your mouth. Open your mouth. Praise Him. Thank you, Almighty. Thank you, 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 oh God. In Jesus' name we have prayed. Everybody say, Amen. Please be seated. Thank you very much. Hallelujah. Sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day. Batiin po natin ang ating mga tatay. Happy Father's Day. Hallelujah. I would like to acknowledge and thank Tatay Dan and Nanay Nidia for granting me the grace to stand and minister today.
This morning, I will be discussing about, mabalik-balik na yung boses ko. This morning, I will be discussing about the Father and the fathers. Pero before that, meron muna ako ipapasulat sa inyo. Please get your pen and your paper. We will be praying for 7 days. Kung meron kayong cellphone, pakilabas para mapicturean itong siyam na bagay na ito. Ilagay mo nga sa number 10, bondages. Pakidagdag mo lang, bondages. Pakipicturean, tapos pakisulat if you have your pen and your paper. Kasi hindi mo makakabisado yan ng isang bagsakan. 10 yan. Hallelujah. So the first thing is stagnation. By the way, 7 araw tayo mananalangin magmula mamayang gabi. So bago kayo matulog, we will be praying for 7 days, straight 7 days. Number 1, stagnation o yung stagnant. Any area ng buhay mo na mabagal ang kilos, parang tubig, stagnant, walang daloy, marumi. So we need to pray na itong mga stagnation na ito o yung pagiging stagnant maalis. Amen po ba? Sino po dito nakakaranas na may stagnant sa kahit na anong area ng buhay nila? Taas ang kamay. Okay. So ipagpe-pray natin yan. Point number 1 pa lang, marami na nag-agree. Number 2, limitation. Like for example, yung sinasabi ni Ate Jane kanina, nakikita niya parang ang limitasyon niya ay hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero sa Panginoong Diyos, sa mata ng Panginoong Diyos, hindi yun basta limitasyon. So we need to pray dun sa mga bagay na alam na nating limitasyon at mga bagay na hindi natin nakikita na limitasyon pala sa buhay natin o sa pamilya natin o sa business natin o sa mga relationship natin o sa mga ministry natin. Amen po ba? Hello? Taas ang kamay ng nakakaranas na may mga limitation sa buhay ninyo. Ayan. So ipagpe-pray natin na matanggal, maalis, mabunot, mawasak ang lahat ng klase ng limitasyon sa ating mga buhay. Amen po ba? Maaaring pinansyal yan, maaaring mental, maaaring emosyonal, maaaring sa social o sa ating mga relationships. Any area, we need to pray for limitations to be removed. Number 3, ipag-pray natin yung mga delay. Sino nakaka-experience may delay sa inyong buhay? Delayed na blessing, delayed na pag-aaral, delayed na anointing, delayed na ministry, delayed na pagbangon sa buhay, delayed na pag-angat ng pamilya, delayed na pag-graduate, delayed na resulta. Hello? Kaninang umaga nung ako nananalangin, binigay ng Diyos yung siyam. Ngayon na nakatayo ako dito, binigay ng Diyos yung pang-10, yung bondages. So ipagpe-pray natin yan, delay. Pang-4, mga hindrances. Sino nakakakita dito na may mga balakid sa buhay ninyo? Maaaring sakit karamdaman yan, balakid sa'yo. O kaya naman, halimbawa, gusto mong pumunta ng ibang bansa, hindi ka makapunta ng ibang bansa, mga balakid, you need to pray that it will be removed. Amen. Gusto mo magtayo ng business, pero hindi mo alam. Ano kaya ang reason bakit hindi ka makapagtayo ng business? Meron ka namang business idea. May pera ka naman. Ano yung dahilan bakit may hindrances? Sino nakakaranas ng hindrances ngayon? Okay, so we need to pray for that. Blockages. Ano yung mga blockages? Nagtatry ka, may ginagawa kang movement, may ginagawa kang effort, pero tingin mo, hindi nagbubunga. Sino nakakaranas nun? Okay. So, yung mga blockages, tatanggalin natin yan. Amen po ba? Hello? Obstacles. Ito yung mga pagsubok. Alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng pagsubok binibigay ng Diyos. May mga pagsubok na ikaw ang gumawa niyan, kaya ka may pagsubok. Meron din namang klase ng pagsubok na demonic. Ibig sabihin, kaya may ganyang klase ng pagsubok is because merong satanic spirit na nag-i-sponsor nung pagsubok na yan. Hello? Sino dito may mga pagsubok? Taas ang kamay. Yung iba walang pagsubok. Partida, di pa nagpe-pray. Sana all, di ba? Taas ang kamay, inuulit ko. Alam nyo, bakit ko pinapataas ang kamay ninyo? Ang mga angels, tinitignan nila yan. So pag tinaas mo kamay mo, naiintindihan nila yan eh. Nabibilang nila yan. Okay, yung mga may mga limitasyon, sige, lalapitan ng angels yan para maasistihan ka.
tamad kang magtaas ng kamay. So, tatama rin din ng angel na mag-minister sa'yo. Ito po hindi biro. This is real. There was a time na nagmi-minister yung isang man of God. Sabi niya, taas ang kamay ng mga tao na gustong makatanggap ng financial blessing at healing sa kanilang mga katawan. Masyado siyang ma-pride. Ayaw niya itaas ang kamay niya. Lahat ng umaten sa church, gumaling at nakatanggap ng financial blessing. Kina next week ka nag-testify. Siya lang ang wala. Does that make sense? Hello? So, wag tayong tatamad-tamad. Okay, ako magiging diretsa na ako. Huwag tayong tatamad-tamad. Pag sinabing mag-pray, mag-pray. Pag sinabing mag-worship, mag-worship. Pag sinabing magpasalamat, magpasalamat. Alam ba ninyo yung bagay na, example sinabi, magpasalamat tayo sa Panginoon. Every time na nagpapasalamat tayo sa Panginoon, higit pa doon ang prayer ng intercession at warfare. Kasi ang prayer ng pagpapasalamat, minumultiply ng Diyos, ine-enlarge ng Diyos yung bagay na pinagpapasalamat mo. At lahat ng bagay na hindi mo pinagpapasalamat, nawawala sa iyo. That's true. So you have to take note of those things. Next, barriers. Ano yung mga barriers tsaka barricades? Yan, pati yung fences, yung tatlo, in-emphasize ko yan. Halimbawa yung manok, di ba? Yung manok para hindi makakawala, binabarikadahan para may protection. Sino dito nakararanas sa buhay mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa sarili mo, sa ministry mo, o sa mga angkan mo, o sa anumang area ng buhay mo? Tingin mo, may iniingatan ka, pero pilit pinapatay, pilit ninanakaw, pilit winawasak ng kalaban, taas ang kamay. Okay, so sa pagtaas mo ng kamay, the angels of the Lord will begin to assist you. We need to pray na to, mga barrier na to, mga barikada na ito, mga fences na to, na mga nagkukulong sa'yo, o lumalaban sa iyo will be removed. Amen. Natatandaan ninyo sa aklat ng Nehemiah, inutusan ng Diyos si Nehemiah upang itayo yung mga walls na yon para magkaroon ng divine protection. Tama? Sa aklat ng Job, ang Lord mismo ang naglagay ng wall around him so that there will be protection. Same thing here. Dangan nga lamang ang naglalagay nito kalaban. Maliwanag po ba? Yung ikasampu ay bandages o yung mga paulit-ulit na mga sumpa o kasalanan sa buhay mo na akala mo na isuko mo na siya, na ihingi mo na siya ng tawad sa Diyos, na itakwil mo na siya, nag-pray ka na, pero bumalik ka na naman dun sa kumunoy na yon. Bumalik ka na naman dun sa problema na yon. O kaya nag-appear na naman yung sakit na yon. So mga bandage yan. O kaya bumalik na naman yung ugali mo na ganon. Bandage yun. Hello? Sino po ang nakakaranas nun? Okay, good. So lahat tayo, we will pray for this. Maliwanag po ba? Alam ninyo, ang church ay training ground. Hindi lang ito basta tayo, hindi nyo napansin, ang ginagawa natin sa family natin ay more on interaction. Hindi lang kayo basta nakaupo, nakakinig ng preaching, pag uwi sa bahay, wala. No. Kaya napakahalaga na magdadala tayo ng notebook, ballpen o cellphone para mapipicture natin o maisusulat natin yung mga nakasulat dito sa PowerPoint at yung mga sinasabi sa preaching. Amen po ba? Let's go to the slide, please. Now, the topic for today is about the father and the fathers. So this is a kingdom exposition on the role of fathers and the fathered. Now, bakit the father and the fathers? Yung Father ay yung Diyos Ama. Hello? And yung mga fathers, yan yung mga earthly fathers o yung tatay na pinagmula ng similya mo kaya ka nabuo sa lupa. At yung spiritual fathers mo, yung nagbigay sa iyo ng spiritual mong similya kaya ka lumalago sa espiritu. Amen po ba? Next slide please. Sabi ni Isaiah Michael Wealth, isa siyang author, sabi niya, fatherhood is the privilege and opportunity that God gives to someone to give a part of what he has to another to enable him become what he must be. So ang pagiging tatay, kasi ganito yan, halimbawa, single mom ka, pero pwede ka ring tatay niyan. Tama po ba? Hindi lang to para sa mga lalaki. So, ang pagiging tatay pala o ang pagtayo sa isang posisyon bilang ama, isa pala yung pribilehiyo. Pag sinabing pribilehiyo, regalo yan ng Diyos. Pag ikaw ay isang tatay,
ikaw ay niregalo ng Diyos sa ibang tao at reregaluhan ka din ng Diyos. At ang pagiging tatay ay hindi lamang isang regalo, ito din ay opportunity na ibinibigay ng Diyos sa mga tatay upang kung ano man yung ibinigay ng Diyos sa kanilang DNA, maibigay nila sa ibang tao. Kasi kailanman hindi mo maibibigay sa iba yung wala ka. Hindi mo pansin, meron tinatawag na chromosomes o yung sa DNA ng bata. Tag 23, di ba? 23 sa lalaki, 23 sa babae. O yung mga scientist natin dito, correct nyo ako kung mali, no? Kasi hindi ako scientist. Okay. Okay. Yung mother at saka yung father will always give birth to a child. So yung kanilang anak, may traits, may character, may attitude, may behavior, mayroong features sa buong katawan na magagaya sa nanay at sa tatay. Tama po ba? Okay. So, it will enable the person, the child, to become what he must be. Kaya, ang laki ng pagkakaiba kapag ang isang tao ay lumaki ng walang magulang. Hello? Kaya napakahalaga na meron tayong tatay o merong nanay na nagbabantay, nagtutuwid, nagtatama, nag-aayos, nagpapala sa ating mga buhay. Next slide. Fatherhood, according to, siyempre taga-Cambridge ako, so sa Cambridge tayo. In-endorse pa yun. According to Cambridge Dictionary, fatherhood refers to the state or time of being a father. So nagiging tatay ka lang kung may anak ka na. In the natural and in the spiritual. At sabi dito, it refers to the spirit of being a father. Ang pagiging tatay pala, spirit. Bakit spirit? Kasi meron kang kakanyahan galing sa Diyos na mag-impluensya, magpala o sumumpa sa mga anak mo. Hello? Kaya nga yung mga words ng mga biological at spiritual parents, nanay o tatay, maingat yun. Kasi kung ano sinasabi ng biological parents at spiritual parents mo sa'yo, yun ay dalawa lang. Walang neutral ground. Pwedeng pinagpapala ka o sinusumpa ka. Dalawa lang yun. Walang neutral grounds. At sabi dito, the Free Dictionary gives us deeper insight into the word. It defines fatherhood as the state, quality, or responsibility of being a father. Kaya, madali mag-anak. Pero isang responsibilidad ang maging tatay. Amen po ba? Kaya nga dapat lagi natin pinagpe-pray yung ating mga magulang. Nabigyan sila ng Diyos ng karunungan, kaalaman, katanyagan, kayamanan, kasaganaan, kalakasan, kalusugan. Dahil sila'y ginagamit ng Diyos sa atin. Hello? At sabi dito, we see that fatherhood is more than a state of being, but also a quality and a responsibility in life. Next slide. Now, tatlo ang klase ng father. Unang-una, our heavenly Father, the Father of all flesh. In Genesis chapter 1, verse 21 to 27, Malakay chapter 2, verse 10, at Isaiah 64, verse 8, sinabi ng Biblia na ang Diyos Ama sa langit ay Ama sa lahat. Amen po ba? So, ang Ama natin sa langit, Ama sa lahat, siya ang Ama ng mga ama. Kung ang Diyos ay Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya ay Ama ng mga ama. Amen po ba? Kaya it's very important na ipanalangin natin na ang bawat ama at ina ng tahanan magpasakop sa pinaka-ama ng mga ama. Amen. Pangalawang klase ng father, buksan muna natin yung Malakay chapter 2 verse 10. Napakaganda niyan. Malakay 2 verse 10. Binibigay ko yung mga cross-reference para na sa ngayon, makita natin yung yung scriptural basis for that. Sa Tagalog na lang ate. Wala baga tayong, iba na lang, TPV. Oo. Para hindi ako masabihan na Eli, no? Kasi pag mga baga, di ba? Baga.
Baka sabihin ako si Ka Eli. Hindi ba iisa ang ating Ama? Hello? Iisa ang ating Ama at ito'y iisang Diyos na lumalang sa atin. Kaya nga maririnig mo yung mga tao, di ba pag nag-pray, Our Father and our God. O kaya, My God and my Father. Yung iba naman sabay, Father God. Tama? Yung iba naman sa Africa, tawag nila kay Lord, Father Lord. Father Lord. Kasi amang Panginoon. Father God, amang Diyos. Amen? Sabi, o kaya Diyos Ama. Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa't? Bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? So take note, dapat ang mga magulang maunawaan na lahat ng magulang may kasunduan sa Diyos. May tipanan ang mga magulang sa Diyos. At ine-expect ng Diyos na yung mga magulang palalakihin ang mga anak ayon sa kalooban ng Diyos. Marami na ako na atin na nabinyagan at mga dedication, born again at hindi. Lagi nila sinasabi, wish ko. Yung wish, matagal mangyari yun eh. Yung decree, sandali lang, nandyan na yan. Magko-comply yun within 24 hours. Marami sinasabi mga ninong at ninang, dalangin ko lumaki ka na merong banal na pagkatakot sa Diyos. Pero ang sabi ng aklat ng Santiago, hindi lang dapat sa pananampalataya, kundi sa gawa. Responsibilidad ng mga magulang na turuan ng mga anak na hindi lamang manalangin, kundi mamuhay ng may banal na pagkatakot sa Diyos. At pag hindi natin ginagawa yun ay isang kasalanan o hindi pagsunod at pagpapawalang kabuluhan sa kasunduan ng Diyos. Amen po ba? Itong preaching na ito at itong teaching na ito ay hindi lamang para sa mga tatay na. Ito ay para sa atin din na mga magiging tatay. Amen. Kaya ano ba yan? Anong pakikinggan ko dyan? Hindi pa naman ako tatay ngayon. Wala nga akong girlfriend. Single nga ako ng 8 years. You have to check that you are being prepared by the Lord. Gusto mo mag-girlfriend, gusto mo mag-boyfriend, ready ka na ba? That's why we are being prepared by God. Hello? Now, let's go to the slide, please. Earthly Father. Yung ating tatay sa laman. Yung ating tatay na nagbigay sa atin ng buhay, okay? And yung pangatlo naman ay spiritual father. Kagaya ni Moses at ni Joshua, ni Elijah at ni Elisha, si Pablo at si Timoteo, ang ating Diyos Ama sa ating Panginoong Jesus. Amen? So tunay yan. Okay? Kaya kailangan ipag-pray natin yan. Lahat ng ating mga tatay maging kagaya ni Moises, maging kagaya ni Elijah, maging kagaya ni Pablo. Amen po ba? Yung character, attitude, behavior ng ating mga tatay, kagaya ng ating Diyos Ama at hindi kagaya ni Satanas. Hello? Parang hina ng amen dun Tunay na prayer yun mga kapatid. Kasi sa Bible, dalawa ang Ama. Diyos Ama at saka si Satanas. Ama din yan. Basahin mo sa John 8:44. Kagaya ka ng ama mo. Kaya kailangan makita natin, ikaw gaya ka talaga ng ama mo. Di ba may mga ganyan tayo naririnig? Naku, manang-mana ka sa ama mo. Sino pa pagmamanahan niya? Eh di yung ama niyan. Lagi sila na yun. Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na simula pa't kalaban ng katotohanan, hindi matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. So, ibig sabihin, kahit pala anak ka ng Diyos, may mga pagkakataon, nagiging anak ka ni Satanas kapag hindi ka namumuhay sa katotohanan. Kaya yung sinasabi ni Ate Jane kanina, tunay yun, na nararapat lamang na tayo ay magpursige na mamuhay ng matuwid. Kahit labanan ka ng lahat ng tao, basta tumayo ka sa matuwid, kasama mo ang Diyos. Pero kung gusto ka ng lahat ng tao dahil kumukompromiso ka sa katotohanan, kalaban mo ang Diyos. Let's go to the slide, please. Pangatlo, spiritual father. Next slide. Sabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 16, honor, King James Version, honor thy father and thy mother as the Lord thy God has commanded thee, that thy days may be prolonged. Pag iginalang natin ang heavenly father, biological father, at spiritual father and mother, sabi kasi may mga ganito, no? Ang igagalang ko lang yung tatay ko, yung papa ko, yung daddy ko, yung mami ko, hindi kami masyadong close. Take note, honor thy father and thy mother. As the Lord has commanded. Hindi to opinion. This is a command.
This is a word from the Lord. Sabi ng Biblia, pag iginalang mo ang Diyos Ama, ang tatay mo sa lupa, at ang ama mo sa espiritu, sabi dito, hahaba ang buhay mo. Baliktarin natin. Huwag mong igalang ang iyong ama, huwag mong igalang ang iyong ina, kagaya ng sinabi ng Diyos, at iikli ang buhay mo. Hello? Biblia nagsabi niyan. Kaya, basahin natin sa James chapter 5, verse 16. Gusto ko to ibigay kasi napakahalaga nito. Kanina, tapos na ako mag-pray, tapos na ako mag-worship, tapos na ako magbasa and everything, tapos na ako maligo. Binigay to ng Lord sa akin kanina. James 5, J-A. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa English, iba ang banat sa akin. Confess your sins to each other so that you may be healed. Listen to this. Pag hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos Ama, sa earthly father, at sa spiritual father, hindi ka gagaling. What I am talking about, healing is not only physical healing, mental healing, emotional healing, financial healing, social healing, spiritual healing. Kapag ikaw ay meron pa rin hindi ayos sa iyong isip at sa iyong puso, kahit abutin ka na 10 taon, mananatili ka sa estado mo ngayon kung hindi natin aayusin ang ating sarili. Healing will come if we will confess. Alam ba ninyo mga kapatid, marami ako na-experience na mga tumutulig sa o umuusig sa akin na mga elder ng church, mga prayer warrior ng church, love of Christ at hindi love of Christ. Member ng church o hindi member ng church. Dito sa Maynila at doon sa ibang probinsya. Pero, isa lang ang natutunan ko, dapat hindi ako manatiling offended. Dapat hindi ako manatiling galit. Dapat hindi ako manatiling bitter. Bakit? Kasi hindi ka gagaling. At ngayong 2021 lang, tinulungan ako ng Banal na Espiritu para maayos lahat yan. Amen? And I experienced complete healing. Kaya testimony yan. Father's Day pa naman ngayon. Kung meron kayong hindi ayos sa inyong biological father, sa heavenly father, at sa spiritual father, mga kapatid, ito po, hindi to tinuro sa akin ni tatay o ni nanay. Pagdating sa preaching and teaching, wala kaming pakialaman. Sa Diyos ako dumidirekta. Hindi ako nagtatanong sa kanila kung ano ipipreach ko. Ito po ay hindi planado. Galing to sa Diyos. Makipag-ayos po tayo. Makipag-ayos tayo sa Diyos Ama, makipag-ayos tayo sa ating biological father, makipag-ayos tayo sa ating spiritual parents. Bakit? Kasi ang attitude ng mga Kristiyano, okay lang yan, papalipasin ko na lang, kahit nasaktan ako, kahit na ganito, kahit ganyan, okay lang. Hindi ko na sasabihin, hindi ko na ihingi ng tawad. The more na pinapalampas mo at hindi mo hinaharap, the more na tatagal bago ka gumaling. At ang sabi ng aklat ng Kawikaan, hindi nagpo-prosper yung mga tao na nagkikimkim ng kanilang kasalanan. Matagal ako nagkimkim, 5 years. 5 years ako nagkimkim ng galit. 5 years akong offended. Sino may kasalanan? Ako. Sino nahihirapan? Ganon din. Pag hindi mo kinonfess yan, ikaw din ang mahihirapan. Next slide. Sabi dito, honor your father and your mother, which is the first commandment with the promise that it may be well with you and that you may live long on the earth. Kung gusto mo lahat ng bagay sa buhay mo umayos, ayusin natin ang relasyon sa Diyos Ama, sa ating biological parents, at sa ating spiritual parents. Yun ang susi. Marami ako narinig ng mga kabataan nagsasabi, ay nako, masama yung nanay na yan, masama yung tatay na yan, masama yung mami na yan, masama yung daddy na yan. Kahit ano pa ang ugali o kakulangan o kasalanan nila laban sa'yo, ang sabi ng Biblia, igalang natin. Pag ginalang mo, sumusunod ka, pagpapalain ka ng pangako ng Diyos, hahaba ang buhay mo, lahat ng bagay sa buhay mo aayos. Ganon din ang kabaliktaran. Pag pinili mong hindi igalang ang Diyos Ama, ang magulang mo sa biological at sa spiritual, lahat ng bagay sa buhay mo magulo.
At lahat ng bagay sa buhay mo, iikli. Maikli ang blessing mo, maikli ang buhay mo, maikli ang kagalakan mo, maikli ang kapayapaan mo, everything. Malinaw po ba? Next slide. Sabi dito, may mga iba't ibang klase ng father. Una, merong father na soul winning. Ano yung soul winning father? Itong klase ng father na to, marunong makinig. Mga tatay at mga magiging tatay. Mga nanay at magiging nanay. Matutunan natin na makinig sa ating kapwa. Kasi madalas, ang mga magulang, lagi nilang iniisip, dahil ako matanda, ako lang dapat ang nagsasalita. Ako lang dapat ang nangunguna. Ako lang dapat ang laging tama. Hello? So ang bata, nagre-rebelde on the inside. Hindi mo tuloy alam bakit hindi siya nag-o-open sa'yo. Hindi mo tuloy alam bakit hindi siya nag-share sa'yo. Bakit? Kasi wala pa siyang ginagawa, masama na agad siya sa paningin mo. This is the time, mga magulang, mga kapatid, let us win the heart of our Heavenly Father. Let us win the heart of our biological father. Let us win the heart of our spiritual father. Alam ba ninyo ang unang-unang libro na nabasa ni Reyna Len ay Spiritual Inheritance ni Prophetess Juanita Bynum. At ang tinuturo ni Prophetess Juanita Bynum, kinukwento sa akin ni Reyna Len, matagal na yun, nagsisimula pa lang kami sa prayer meeting, no Reyna, no? No wonder blessed ang batang ito. Bakit? Kasi sabi niya, ang unang tinitignan ng Diyos kapag pagpapalain ka niya, ano ang trato mo, ugali mo, paraan ng pakikipag-usap mo at emosyon mo sa Diyos Ama, sa biological parents mo, at sa spiritual parents mo. Hello? Pangalawa, defender or gatekeeping father. Itong mga father na ito, sila ang dumedepensa, sila ang nagtatanggol. Hindi compromising ang mga tatay at mga magulang na ito. Bakit? Pag nasa tuwid ka, ipaglalaban natin yan. Pag nasa mali ka, huwag kang umarte. Huwag kang magpaargabyado. No. May mga magulang kasi na ano ginagawa. Di bali, anak kita. Kahit mali ka, ipaglalaban natin yan. Sige, makipag-away tayo. Tama, mali. Pag mali, hadlangan mo. Pag mali, pigilan mo. Pag mabuti, suportahan mo. Pangatlo, training father. Ito yung mga klase ng mga magulang, mga tatay na talagang bibigyan kanila ng oras to train you, to equip you, to help you. Amen po ba? Alam niyo, may mga nakausap ako ng mga tao. Ang lagi nila sinasabi sa akin, hindi ko naranasan yung kinukwento mo sa akin, Brother Kurt. Kasi ang magulang ko, ang papa ko, inuupo kami ng papa ko. Lahat ng mabuti at maganda sa iyo, sasabihin ng papa ko. Kung sinasabi niya sa iyo mabuti, maganda, i-expect mo. Sasabihin niya sa iyo kung ano pangit sa iyo, sasabihin niya sa iyo kung ano masama sa iyo. At hindi niya babalutan ng asukal yung sinasabi niya sa iyo. Dahil ayaw niya na mapahamak ang buhay mo. Kaya mga magulang, mga kapatid, this is the time, let us train. Ibalik natin yung training sa loob ng bahay. No wonder minsan yung mga kabataan, mga walang asal na mabuti. Kulang sa turo ng magulang. Masisisim ba yung kabataan? Hindi. Kasi hindi tinuturuan ng magulang eh. Hello? Maraming kabataan depressed based on the statistics. Pero, ang sinasabi ng magulang, ang arte-arte mo, depressed ka pa, pero hindi alam ng mga magulang na ang number one reason kaya depressed ang mga anak dahil sa kanila. Kaya mga magulang, I am pleading before you, let us mind our actions. Let us mind our words. Let us mind our way of doing things. Kasi sa mga kabataan, iba na po ang generation ngayon. Hindi tayo dapat mag-compromise, pero dapat abutin natin sila. Si Nanay Nidia, lagi niya sinasabi, iba ang generation nyo ngayon. Ngayon, pwede kayo magbigay ng inyong opinion. Nung araw, hindi kami nagbibigay ng opinion. Para kaming disusian. Kung sinabi ng tatay mo, ito lang. Wala ka sabing oo, wala ka sabing hindi. Amen ka lang ng amen, gagawin mo yon. Tama po ba mga matatanda? Pero ngayon kasi open na ang line of communication. Nakikinig na ang mga magulang. Cool ang mga magulang ngayon. Pero dapat yung pagiging cool, hindi nagbibigay ng room for compromise. Hello? Number 4, influencing father. Ito yung mga tatay na nagbibigay ng impluensya sa mga anak patungo sa daang matuwid, patungo sa paglilingkod sa Diyos, patungo sa pagsamba sa Diyos, patungo sa kanilang profession na gusto nilang marating.
Mga magulang, hindi ikaw ang magtatrabaho, yung anak mo. Huwag mong kontrolin, huwag mong manipulahin. Pero kung sinabihan ka ng Diyos na yun ang dapat niyang gawin, yun ang gawin mo. Influence the child towards the path of righteousness and prosperity. Amen po ba? At mga kabataan, makinig tayo. Huwag nating salagin. Kasi kapag, parang may echo, huwag nating isipin na alam na natin lahat. Kaya sila nilagay ng Diyos dyan para tayo matuto, para tayo mapanuto, para tayo mabigyan ng direksyon sa buhay. Dahil ang boses ng Diyos, ang boses ng ating biological at spiritual parents, boses ng Diyos yan sa ating buhay. Kaya pag nag-disobey ka sa biological at spiritual mo, hindi sila ang sinusuway mo. Ang sinusuway mo ay ang Diyos na nagpala sa kanila at nagbigay ng authority sa kanila. Kaya dapat tayong mga magulang, mga tayo, kala mo magulang na din ako. Dapat tayo na mga nagtuturo bilang mga magulang, maayos din ang pamumuhay natin. Kasi ang mga anak natin, ano sabihin sa atin? Sinasabihan mo ko na umatay ng church, mag-pray. Ikaw nga, di nga kita nakikita nagpe-pray sa bahay. Sinasabihan mo ko wag magmura. Ikaw nga, minsan naririnig kita, kahit 30,000 years old ka na sa church, naririnig ko minsan, nagmumura ka pa rin. Hello? Mahirap kasi yung nagtuturo tayo tas hindi natin ginagawa. Alam ko naman po na kahit ako na magtuturo ngayong oras na to, hindi naman lahat ng sinasabi natin ginagawa natin. Pero pagsikapan natin, limiin natin, timbangin natin yung ating buhay. Amen po ba? Number 5, prophetic father. Itong prophetic father nakakarinig sa Diyos. May relasyon sa Diyos. Ang papa ko, madaling araw, alas 3, alas 4, nagdadasal na yan. Wala kami rebulto sa bahay, sunugin ko lahat yan. At ang papa ko at mama ko hindi naniniwala sa mga Diyos-Diyosan o sa mga puon. Bawal ang demonyo sa bahay namin. Kaya yung may mga demonyo sa bahay, wasakin nyo lahat yan, sunugin nyo. Dahil si Jesus lang ang Diyos. Amen? Hindi na ako natatakot kahit screen ng Facebook yan. Si Jesus lang ang Diyos. Wasakin nyo yung mga rebulto nyo, hindi galing sa Diyos yan. Kinasusuklaman ng Diyos yan. Si Tatay Mencio, patunay ng Panginoon yan. Marami sila, 16 sila. Yung 15 patay na, siya na lang ang buhay. Dahil na born again siya. Amen? Tay, di ba? Yung pagsunod, bunga, mahabang buhay. Amen? Kaya sikapin natin. Supportive father. Ang mga father minsan, mga tatay, ay nako, bawal umiyak. Ayaw umakap. Ayaw kumis. Puro sermon. Lagi nakaganyan ang mga tatay. Di ba sabi ko sa'yo? Pero kasi pag supportive father ka, bukas ang puso at isip ng mga anak mo sa'yo. Imbis na magsabi sila sa mga kaibigan nila na walang maturity, sa'yo sila magsasabi, magaguide mo sila sa tama. Amen po ba? Next slide please. Absorber father. Ito mga absorber father, magaling makinig. Na? Kasi mga nanay, madalas yan na nagsasalita. Pero ang mga tatay, marunong makinig yan. Pinakikinggan nila mabuti, ano sasabihin mo, ano nararamdaman mo, ano pinagdadaanan mo, ano gusto mo mangyari sa buhay mo, ano binigay na pangitain ng Diyos sa'yo para gawin mong profession. Amen po ba? Next, last, raiser father. Ito mga raiser father, ito yung mga klase ng mga tatay na gagawin ng lahat, mabuhay ka lang. Hello? Ibibigay ang lahat. Pwedeng hell or high waters, sabi nga sa American idiomatic expression. Gagawin niyan lahat. Kahit puyat, ibibigay ang lahat. Magawa lang para sa inyo dahil mahal niya kayo. Mga anak talaga eh. Tanda ka na ba, Kurt? Hindi. Mga kapatid ko sa youth, kailan natin nasabi sa ating mga biological at spiritual parents na mahal natin sila? At ikaw na magulang, kailan mo nasabihan yung anak mo na, anak, I love you. Hindi naman kasi natin kailangan na maganda ang gawin ng bata para sabihin natin na mahal natin sila eh. Si Lord ba, tinitignan kung tama ang buhay mo bago sabihin, I love you? Hindi. Ang sabi ng Bible, kahit nga nasa kumunoy ka ng kasalanan, Jeremiah chapter 31 verse 3, minahal kita sa isang klase ng pag-ibig na walang hanggan. So dapat iparamdam natin sa ating mga anak, huwag tayong malamig pa sa ilong ng pusa. Dapat iparanas natin yung alam nyo bakit? Yung mga kabataan maghahanap ng pag-ibig sa mundo pag hindi nakikita sa loob ng pamilya. Hindi mo pansin, yung mga ibang kabataan ngayon, hindi mapagpasalamatin, mareklamo. Bakit? Kasi ganun ang kanilang experience sa loob ng bahay. Hindi sila nakakaramdam ng love, affection.
ikaw tatay, ikaw nanay, o ikaw kapatid, minsan ba naranasan mo na akapin yung magulang mo? Kahit wala kang hihinging 1,000 dahil may bibiling ka? Hello? Dapat iparamdam natin yung pagmamahal ng Diyos. Kasi sinasabi natin, God is love eh. Hello? Kahit mag-text ka lang, Mami, Daddy, Papa, Mama, Nanay, Tatay, salamat kanina ha. Salamat sa dinner. Bakit? We take things for granted eh. And trabaho nila yan. Magulang sila eh. Inanak-anak nila ako eh. Dapat pakainin nila ako. Dapat pag-aralin nila ako. No. Yung buhay at hininga mo, bigay ng Diyos yan. Pwede nga sabihin ng Diyos na kahit ngayong oras to, bawian kita ng buhay eh. Kaya dapat mapagpasalamatin tayo sa Diyos at sa mga biological at spiritual parents natin. Amen po ba? Next slide. In Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Basahin natin. Lahat yan bubuksan mo ate. Genesis 1:26. Marami po ba tayo natututunan ngayong umaga? Kasi alam nyo, napakahalaga na iparamdam natin yung pagmamahal. Para kapag ka nagmahal na sila ng iba, ready na sila. Tama? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, magmamahal ng iba yan. Pero hanggat nasa puder mo, punuin mo ng pag-ibig. Hello? Para magkaroon ng self-healing. Alam niyo bakit may mga kabataan na hirap na magpagaling sa sarili nila? Kasi hindi sila puno ng love. Kaya hirap sila mag-heal. 'Di ba? Parang parang life coaching tayo ngayon Parang hindi dikdikan. Okay lang 'yan kasi ito will ng Lord eh. Amen. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang taong ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda. Take note. Ginawa ka, nilikha ka. Pagtapos kang gawin at pagtapos ka likhain, pinagpala ka. Kaya dapat mga magulang, may mga season dapat ng buhay ninyo or everyday, i-bless natin yung mga anak natin. Kaya ako excited ako maging tatay. Excited ako maging Daddy Kurt. I'm excited. Tingnan mo, nasa tiyan pa lang, yung baby ko nasa tiyan pa lang ng asawa ko. In the name of Jesus! Be filled with the Holy Spirit. You will be prosperous. You will be anointed by God. Hindi ka mawe-wayward in the name of Jesus. You will not backslide. Hello? You are the priest of your family. Amen? Hallelujah. Ano kaya pag daddy na ako? Anyway, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Ibig sabihin, binigyan ka ng Diyos ng power to create and to rule. Hello? Ganon din sa mga magulang. Nilikha ng Diyos sa mga anak mo. Bigyan mo sila ng direksyon. Ano gagawin nila sa buhay nila? Huwag mo kontrolin. Pakinggan mo. Tsaka mo siya bigyan ng wisdom galing sa Holy Spirit. Amen po ba? Hello? Next slide please. Number 2, Genesis 12:1-3. Ito napakahalaga nito. Ano ang ginagawa ng Diyos sa Israel? Ano binitawan ng Diyos na pangako para sa Israel? Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sino nagsasalita dito? Diyos Ama. Amen? Ang Diyos Ama ang nagbigay ng mandate. Ano sabi? Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. So dapat gamitin natin tong pattern na to. Nanay, tatay, ano plano ng Diyos sa mga anak mo? Iba-iba personality, iba't iba calling, iba-iba profession. Kunin mo sa Lord yung revelation kung ano ang magiging direksyon ng buhay nila. Dahil darating ang panahon, magsasabi ang anak mo sa'yo kung ano nasa puso nila, nasa isip nila, kukumpirmahin mo kung yun ang kalooban ng Diyos. Hello? Sabi dito, pagpapalain kita. O tignan mo, may mandate ang Lord. At mababantog ang iyong pangalan. Ibig sabihin, magiging tanyag ka. At magiging pagpapala sa marami. So dapat ipanalangin natin na sa Love of Christ na botas, maraming magiging tanyag na mga tao. Worldwide name. Hello? At sabi dito, magiging pagpapala tayo sa
Marami. Wag lang, kaya pag nagpe-pray tayo, hindi lang, Lord, gawin mo akong pagpapala sa mga kasama ko sa church. Hindi. Pag nag-pray ka ng Genesis 12, in the name of Jesus, make me a blessing to the whole world. Dapat yun ang ating goal. Amen po ba? Hindi lang doon sa kapitbahay mo, lawak-lawakan mo naman. Amen. Sabi dito, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. So, ibig sabihin, lahat tayo dito, lahat ng magbe-bless sa atin, ibe-bless ng Lord. At lahat ng susumpa sa atin, susumpain ng Lord. Prayer ko to lagi, every day. My Father, in the name of Jesus, those that will bless me shall be blessed. Bless them abundantly. Make them rich. Prosper them in all things. And I decree, by fire and by thunder, those who will curse me shall be cursed in the name of Jesus. Curse them by fire. Amen? At na-prove ko yan. Yung iba nga nawawalan pa ng trabaho eh. Kaya mag-iingat ka sa sasalagin mo. Sabi dito, ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din. So what you do to the body of Christ, to the people of God, gagawin din sa'yo. Amen? Kaya napakahalaga nun. Pag binibless natin ang God the Father, pag binibless natin ang ating mga biological parents, pag binibless natin ang Tatay Dan at Nanay Nidia, God will bless us. Pag sinumpa natin ang Diyos Ama, pag kino-curse natin ang biological parents natin, pag kino-curse natin ang spiritual parents natin, iko-curse din tayo ng Lord. Mga kapatid, no one is exempted. This is true. Bible yan. Amen. At saka di ba, pangit yun kung ikaw lang lagi ang binibless, ikaw hindi ka marunong mag-bless. Pangit kaya maging kaibigan at kapatid yung kabig lang ng kabig, hindi marunong magbigay. Nakakasawa din yun. Kung tanggap ka ng tanggap, hindi ka marunong magtanim, magbigay. Amen? Next slide. Pagpalaing ka nawa at ingatan niya. Mga kapatid, kabisaduhin natin to. Pag nagpa-Father's blessing tayo, wag lang tuwing Sunday, the Lord bless you and keep it. Amen, I receive. Everyday mo ito ipag-pray sa buhay mo. Ako nga minsan 3 beses ko pa pinagpe-pray yan eh. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face to shine upon us and be gracious to us. Hello? We need to learn to pray. Kaya mga magulang, dapat kayo po ang number 1 na babad sa Word of God. Kasi ano i-bless ninyo sa mga anak ninyo kung ang alam ninyo ay Facebook? May Facebook bless you. May you have many likes. May you have many comments. Hello? May the quality of your picture be bright as the sun. May your wrinkles not be seen. Hello? May your pimples disappear. Mga ganon. Di ba? My goodness. This is the Father's blessing. Amen po ba? Kasi pag sinabi mo itong verse 25, naway kahabagan kanya at subaybayan. Kapatid, kahit mawala ka na sa lupa, yung prayers mo, buhay yun. Hahabulin yan, hahabulin. Hahabulin ang prayer mo, yung mga pinagpe-pray mo na mga binibless mo. Amen po ba? Kaya tignan nyo, ako bunga ako ng prayer. Kaya ang naging goal ko sa buhay ko, I must be more than prayerful than the people who prayed for me. Kasi it's time to give back. Hello? Kung dineliver ako, dapat maging instrument ako para i-deliver din ng ibang tao. Next slide, please. Now, in Proverbs chapter 30, verse 11, 12, and verse 17, sabi dito, ang generation daw ngayon, sinusumpa ang kanilang mga magulang. Ang generation daw ngayon, tingin nila sa kanilang sarili, matutuwid sila. Wala silang bahid ng karumihan. Ang tingin nila sa kanilang mga sarili, wala silang dumi. Wala silang problema. Lagi nilang ibinubuntong sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, kung ipinanganak ang mahirap, o may pagsubok sa buhay, kasalanan mong mamatay ng mahirap. Huwag mo isisi sa iba yon. Hello? Kung ang magulang mo ginawang ka ng masama, kasalanan mo yon. Kung mananatili kang naghihinanakit hanggang sa mamatay ka. Dapat gumawa ka ng hakbang para makalaya ka dun sa sakit at pasakit na dinadanas mo. Hello? The generation nowadays are generation of mockers. Hindi nyo napansin sa Facebook lang, napakaraming tao na may sense of entitlement. Kahit hindi naman sila involved doon sa pinag-uusapan, komento ng komento, kung ano-ano pinagsasasabi. Bakit?
Kasi ang tingin natin, we are entitled. Mataas ang tingin natin sa ating mga sarili. Hello? Tunay ba yon? Next slide. May principle. A generation will not curse their father if there is recognition. Mga magulang, i-recognize natin yung mga anak natin. Pasalamatan natin, i-appreciate natin, i-affirm natin. At mga anak, gawin din natin sa ating mga magulang yun. Pa, daddy, ma, mami, nay, tay, salamat ha. Salamat sa pagpapaaral mo sa amin, salamat sa pagsisikap mo. Hindi nyo kasi ginagawa eh. Alam niyo, pag ginawa mo yung maliit na bagay na yun, it will bring healing to everyone. I'm telling you, that will flow like a mighty river. It will bring healing to everyone. Let us recognize one another. Sabi dito, a failure to recognize a father brings a curse. Pag hindi natin nare-recognize ang Diyos Ama, pag hindi natin nare-recognize ang biological parents at spiritual parents, posible na isumpa mo sila, kamuhian mo sila, o magsalita ka laban sa kanila, o mag-isip ka laban sa kanila. Tama, mali? Kaya nga minsan kahit magkakasama na kayo sa loob ng bahay, masasama pa loob nyo sa bawat isa eh. Hello? Tunay po ba na nangyayari yun? Sabi dito, number 3, a relationship ordained by God will result to blessings. Kung sino binigay ng Diyos sa atin, yun ang the best. Huwag ka na maghanap ng iba. Huwag mong questionin. Kasi hindi ka marunong. Ang Diyos ang marunong. Alam ng Lord, bakit si Nanay Nidia at si Tatay Dan ang ibibigay sa atin? Dahil alam ng Lord, sila ang may kapangyarihan, sila ang matatag para disiplinahin tayong lahat. Eh, ang papasaway kaya natin? Hello? O, tignan mo, walang pasaway dito. Iilan lang. Alam ng Lord, bakit binigay sa atin yung ating mga biological parents? Kasi kailangan natin yung ating mga dugo na yun from our biological parents para ma-fulfill natin yung ating destiny. Amen? Hindi mo napansin, bakit kaya madaldal ka? May reason yun. Bakit kaya ang galing mo sa math? May reason yun. Bakit kaya ang galing mo sa administration, sa leadership? Ba't ang galing mo magbutingting? Ang galing mo sa mga technicalities? Mabilis ang utak mo kahit hindi pa tinuturo sa'yo, pick up mo na agad. Everything has a reason. Hello? At higit sa lahat, blessings and curses are provoked. Alam ba ninyo mga kapatid, mga magulang, mga minamahal, ang pagpapala at pagsusumpa na po-provoke yan. Base sa ginagawa natin, base sa pamumuhay natin, base sa mga pinag-uugali natin, people, especially God the Father, our biological and spiritual parents, can bless or curse us. Example, umalis ka sa church na to, nang hindi ka nagpapaalam, immediately a curse is on you. That is biblical. Ngayon, kung ayaw mo na sa leadership ni Tatay Dan at ni Nanay Nidia, pwede ka magpaalam, and then they will bless you, para hindi ka hinahabol na sumpa kahit saan ka magpunta. Hello? Kasi sa totoo lang dito, kung may gustong umalis sa church, kausapin nyo lang si nanay at si tatay. Huwag kayong umalis na lang bigla. Kasi maiintindihan naman namin kayo eh. Maliwanag po ba yon? Of course, hindi namin kayo pinapalayas. Ang sinasabi lang namin, magkaroon ng proper way para ma-bless kayo. Kasi kung gusto niyo lumipat ng church, pwede naman kayong i-bless eh, para makalipat kayo sa ibang church. Tama? Kasi totoo yun. Ako, nung ako ay nag-church sa GIL dati, babalik na ako dito dahil tapos na ako mag-4th year high school doon. Nagpaalam ako sa pastor doon. Nagpa-pray ako, Pastora, tapos na po ang high school ko dito, aalis na po ako dito sa church na ito, uuwi na po ako ng Manila dahil magka-college po ako. Pwede po ba i-bless niyo po ako? Nilihans ako ng pastor, binless ako bago ko umuwi. Amen. Kaya kailangan lagi tayo nagpapa-pray. Amen. Sa mga ginagawa natin, pwede tayo ma-bless, pwede tayo masumpa. Hindi mo napansin, ang mga magulang, pag ginagalit mo na isusumpa ka, sige, bahala ka dyan. Sige, aabutin mo yan. Di ba, ganong klase? Curse yun. Hindi na kailangan gamitan ng in the name of Jesus, I curse you. Hindi na kailangan ng in the name of Jesus. Yung words lang na sinasabi, pag galit sa'yo ang biological at spiritual parents mo, curse yun. Hello?
Kaya kung ako sa inyo mamaya, lalapit ako kay tatay tsaka kay nanay. At saka sa biological parents ko, magsosorry ako. Maglilinis ako ng buhay ko. Kapag uwi ko na Sambales, magpapapray ako sa biological at spiritual parents ko. Hello? Kasi kailangan natin yun eh. Hello? Si Nanay Ana at si Tatay Bing, nagpa-pray din ako sa kanila. Kasi kailangan natin yung blessing. Amen? At kailangan natin maalis yung mga curses sa buhay natin. Kay Tatay Dan, tsaka kay Nanay Nidia, nagpapapray din ako dyan. Tay, alisin yung mga sumpa sa akin. Alisin yung mga sumpa. Amen? Next slide. Ano man ang ibibless ng Father, yun ang mabibless. Ano man ang isusumpa ng Father, yun ang masusumpa. And I am telling you this, binigyan ang mga biological parents at spiritual parents ng higher level of authority. Pagka binless ka nila, asahan mo may resulta, bless ka talaga. Pero pag kinurse ka nila, asahan mo, curse ka talaga. Kasi sila ang representation ng Diyos sa lupa. Hello? Basahin natin, Genesis chapter 9, verse 24. Ito, napakaganda ng nangyari dito sa mga tribe of Israel. Nang matauhan si Noe at nalaman ang ginawa ng bunsong anak, sabi niya, O ikaw Kanaan, ngayon sumpain, sa iyong kapatid ay paalipin. Tignan mo, kinurse ni Noah yung kanyang anak at sabi niya, forever, magiging servant ka lagi. Hindi ka magiging leader. Yun ang kanyang curse sa kanyang anak. Verse 26, sinabi pa rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem, itong si Kana ay maglilingkod kay Sem o kay Shem. So ibig sabihin, yung mga biological parents, may power sila to bless. May power din sila mag-curse. Hindi nyo napansin sa mga magulang, ito kasi ganito, mas malapit to sa akin. Kahit hindi siya nagbibigay ng pera, pero dahil ang kanyang puso malapit sa akin, lagi niya ako iniisip, lagi niya ako naaalala, lagi niya ako nakakamusta. May mga ganun ba mga magulang? Hello? Di ba mas malapit sa'yo? So papaburan mo. At yung kabaliktaran, ganun din. Malayo ang loob mo, naiinis ka. Minsan kahit dumating parang wala kang amor. Tama, mali? Sabi dito, ang buhay naman ni Japhet ay uunlad at darami pati ang kanyang anak. Tignan mo, ang ganda palang pangalan niyan, Japhet. So kung gusto mo na ang anak mo, umunlad, pwede mong gamitin ang pangalan niya, Japhet. Sa lahi ni Sem, sila'y mapipisan at paglilingkuran din nitong si Kanaan. Naku, parang puro curse yung natanggap ni Canaan, ano? Si Noe ay nabuhay pa ng 350 years pagkatapos ng baha. No? Any other? Let's go to another slide, please. Genesis 49, 3-4. Ito na yung manifestation. Merong mga tribes, di ba? Reuben, Benjamin, Judah, Levita, 12 tribes of Israel. Ito ang blessing ni Jacob. Hello? Sabi ng Psalms 24, tayo po, mga spiritual Israelites and the Jewish people all over the world, sabi ng Bible, yung tribo o yung mga anak ni Jacob, they are a generation that will seek the Lord. So lahat yun seekers of the Lord. Pero meron siya mga itinangi. Di ba ang mga Levita, walang binigay na lupain. Dahil ang sabi ng Diyos sa kanila, nung binless sila, si Lord mismo ang kanilang portion. Si Lord mismo ang kanilang mamanahin. Sabi dito, nung pinagpala si Reuben ang aking panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Bigyan mo, binless siya. Magiging malakas ka sa lahat. Di ba? Ay mga anak natin, naku, yung anak na yan, mahina. Mahina kukote. Ang bagal. Di ba may mga ganyang mga magulang? Hello? Uy, parang mga naging banal tayong lahat dito agad Ewan ko ba dyan sa bata na yan? Bagal-bagal. 8 taon na yan sa high school. Wala pang K-12. Ewan ko ba dyan? Ang tamad-tamad pati. Batugan. Curse yun. Hindi, totoo naman yung sinasabi ko Kaya nga, totoo nga kino-curse mo. Hello? Sa lahat kong supling ay pinakamalakas, mapusok ang loob, baha ang katulad. Ibig sabihin, rumaragasa. May outburst of emotion.
No? Mabilis maghimutok. Mabilis magalit. Mukhang walang mabilis magalit dito Ang bawat madaanan ay nananambulat. Naku po, di magulo pala yan. Sabi dito, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Sa kabila nito'y hindi sisikat. Naku po. So, binless at kinurse ni Jacob yung mga tribes. Nakakatakot pala mag-bless ang mga, kaya mga kabataan, magtino tayo Ako nagsasabi, magtino. Naku po, ako, Lord, Shanda, Bakonda. Amen. Alam niyo, nung natanggap ko itong ano na to, sabi ko, oh Lord, kailangan mag-repentance tayo. Amen. Isipin mo kung ano ng mga pinagsasabi sa'yo ng magulang mo nung bata ka. Ano ko, ang bobo-bobo mo, ang bababa ng mga gris mo, puro palakol. Bakit? Bata ka pa, God's battle axe ka na. Diba? Tama? Oh, battle axe lang pala, walang God's. Kasi pag God's battle axe ka, kakaiba ka, no? Excellent! Hi, glory to God. We are excellent. Ang mga magulang, propeta yan sa pamilya. Ay, nako, kahit hindi nakakarinig kay Lord yan. Pag sinabi ng magulang mo na, namumuhi ako sa iyo. Naku po, hallelujah. May mga ganyan ako na, naku po. Tama, mali. May mga magulang na ganyan. Marami na ako na-counsel ng mga magulang. Naku, yung bata na yan, kahit kailan yan, hindi yayaman. Naku. Mga ganun magsalita. Tama, mali. May mga maganong magulang, di ba po, Tita Abel? May mga ganun. Yes. Tama, mali. Oh, wala na nag-agree. Ang sabi sa kanya, yung curse sa kanya, hindi daw siya sisikat, hindi siya mangunguna, hindi siya matatanyag. Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Kasi nakipagtalik kasi, di ba? Pag binasa mo yung buong chapter niyan at inaral mo, nagkaroon ng sexual adultery sa wife, sa stepmother, no? So, ang sabi dito, pagkat ang ama mo ay hinamak mo. So, hindi lang sexually ang paghahamak. Anumang kaparaanan na hinahamak natin ang ating mga magulang, kahit matanda ka na ngayon, kahit may anak at apo ka na, kung noon hinahamak mo magulang mo, naku, may sumpa yun. Kahit hindi ka sumpain ang biological mo o spiritual mo, take note, si God the Father kaya ka sumpain. Sabi ng aklat ng Samuel, ako ang Diyos. Baka nakakalimutan nyo, sabi sa Samuel, ako ang Diyos. Kaya kong pumatay, kaya kong magbigay buhay. Kaya kong magpagaling, kaya kong magbigay ng sakit. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya nga sa Book of Deuteronomy 28, di ba sabi, verse 1 to 14, pag sumunod ka, grabe ang ragasa ng blessing. Mula verse 15 hanggang verse 60 ba o 70, doble yung sumpa na ibinigay sa mga hindi sumusunod. Amen po ba? Sabi dito, dangal ng asawa ay iyong winasak. Verse 5, kayong magkapatid na Simeon at Levi, ang sandata ninyo'y ipinanduduhag. Hindi ko alam ibig sabihin yan. Englishin natin. Simon and Levi are brothers. Their swords are weapons of violence. Di ba ang ganda sa English? They're weapons of violence. So, ang mga Levita pala, talagang natural born, spiritual warrior. They're in the temple of the Lord. Let's go to the slide, please. The Father in heaven, magre-respond yan sa mga biological parents at spiritual parents sa lupa. Kung ano ang pinoproklama ng biological at spiritual, yan ang aaprubahan ng council sa heaven. Hello? Pagka pinapayagan mo yung anak mo na gumawa ng hindi tama, halimbawa, nakita mo, meron siyang kapartner na alam mo ay hindi niya kaedad, tapos yung kapartner niya may asawa na. Alam mo na hindi will ng Lord yun. Tama, mali? So, pinayagan mo pa rin. So, ang sabihin ng Lord, sige, hindi lang yung anak mo ang i-judge ko, pati ikaw. Kasama ka sa krimen. Hello? Ang promotion o demotion, everlasting. Ano ibig sabihin nun? Pag binasa mo sa buong Genesis, lahat ng pinagpala, kahit ng mga bata pa sila, hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang 4th generation, makikita mo yung blessing, makikita mo yung curses sa kanila.
Yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo namatay sa cancer. Kaya yung apo ng apo ng apo ng apo ng apo ng apo mo namatay sa cancer. May mga ganong istorya, tama mali? Si ganito ay single. Tagal mag-asawa, delayed mag-asawa, nahiwalay sa asawa. Kaya hanggang sa kaapu-apuhan, ganun ang testimony. It's part of a curse. Hello? Next slide, please. Nag-prophesy si Jacob at ang sabi ng prophecy, ang prophecy pala sa Bible, it is always a divine order. Ang prophecy, kahit simpleng nagkukwentuhan lang kayo ng biological o spiritual parents mo, prophecy yun. Like for example, may nagpunta sa bahay namin noong nakakaraan. Magiging mag-asawa. Hiningi ang blessing ni Nanay Nidia at saka ni Tatay Dan. Tapos sabi nung mag-asawa, ay naku, hindi nyo pala kami naipag-pray, Nanay Nidia, Tatay Dan. Sabi ni Nanay Nidia, naipag-pray ko kayo. Paano po? Di ba sabi ko, may all go well with you. Prayer yun. Hello? May all go well with you. Yung salita nga na God bless you, blessing yun eh. Simple lang yun. Hello? Kaya pag may mga, hindi nyo napansin kapag may mga nagbo-birthday, binabati ko, your life shall be long. Your life shall be strong. Your life shall be prosperous. Hello? All of those are blessings. At ang sabi ng prophecy, doon sa binasa natin kanina sa Genesis, eto ang nangyari. Wala daw excellence yung tribe ni Reuben. Walang lumabas doon sa salinlahi niya na naging judge sa Israel. Wala ding naging prince o hari. Wala ding lumabas dun sa kanyang lineage o sa kanyang salinlahi na propeta. Wala ding natanyag o sumikat o nakilala. Bakit? Ang tribe ni Reuben nakilala sa pamamagitan ng rebelyon ni Abiram at ni Datan. Di ba may mga tao na kilala sa pagiging rebelde? Pag nabanggit mo pangalan, meron kang naibibigay na terminology kung anong klase ng pagkatao niya. That is a part of a blessing and that is a part of a curse. Amen po ba? Next slide. Sabi ng blessing of Judah, Yahweh of Judah, Genesis 49 verse 8 to 10. Basahin natin. Di ba si Jesus nanggaling sa linya ni David? At si David galing sa tribe ng Judah. Tama? Kaya malinis ang Judah eh. Holy, ang sabi ng Bible, banal ang kanilang dugo. Judah, your brothers will praise you. Tingnan mo, nung pinagpala ni Isaac, Judah, yung mga kapatid mo, pupurihin ka nila. Alam niyo mga magulang, dapat ngayon palang i-bless ninyo yung mga anak nyo. In the name of Jesus, pagdating ng panahon, hindi kayo mag-aaway-away sa lupain. Hindi kayo mag-aaway-away sa mga kayamanan. Hindi kayo mag-aaway-away sa mga pamana ko sa inyo. Hello? Dapat i-bless natin ngayon pa lang. Your hand will be on the neck of your enemies. Magtatagumpay ka, you will prevail against all oppositions, whether natural or spiritual. Sabi dito, your father's sons will bow down to you. Pag sinabi kasi bow down, magsasubmit, i-honor, magpapasakop, ikaw ang magiging kanilang leader. Amen po ba? Sabi dito, yes, you are a king. Hindi nyo napansin, ano sabi ng Diyos kay Moises? Moises, gagawin kitang Diyos sa paningin ni Parao. Kaya pansinin niyo sa mga magkakapatid, may tao, kahit hindi panganay, may klase ng kapatid na Diyos ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya. Siya ang pinupuntahan, siya ang hinihinga ng counseling, siya ang hinihinga ng prayer, siya ang inuutangan. Kahit hindi maganda, kahit hindi gwapo. Hello? Tunay ba itong Bible na pinag-uusapan natin ngayon? Blessing and cursing is real. Kaya nga dapat kunin natin yung pabor ng Diyos Ama, kunin natin yung pabor ng biological parents, kunin natin yung pabor ng spiritual parents. Amen. Kaya ako, inaamin ko sa inyo, kami ng tatay at nanay, hindi rin perfect ang relationship namin. Tama? Hindi nyo alam yun, kami tatlo nakakaalam. Kasi tao tayo eh. Huwag nyo sabihin yung bahay ninyo, hindi nagtatalo-talo minsan. O hindi kayo nagkakaroon ng inisan. Pero we make sure that we ask for forgiveness to each other. Hello? And hindi dapat binababa ang pride. Binubunot dapat ang pride.
Hello? Ay nako, mas tama ako. Bala ka dyan. Sige, ano ka dyan. Hindi ganon. Tama, mali. Dapat yan, maging lesson sa atin. Nasa last days na tayo. Na malapit na dumating ang Panginoon. May tanong ako sa'yo. Yung katayuan mo ba ngayon, sa tingin mo, yan ba ang klase ng katayuan na babalikan ni Jesus? Yung estado mo ngayon, tingin mo, babalikan ka ni Lord na ganyan ang estado mo? Dapat gumawa tayo ng paraan para makaahon tayo. Tanggalin natin yung mga delay, limitation, blockages, bandages. Amen po ba? Tanggalin natin yung mga hindrances, mga obstacles. Amen. Sabi dito, you are a lion's cub. Oh, Judah, you return from the prey, my son, like a lion. He crouches and lies down like a lioness who dares to rouse him. Napakaganda ng mga prophecy sa kanya. Amen. I-prophesy natin yan. No? Kung wala kang magulang, ikaw ang mag-prophesy sa sarili mo. I am a success. Di ba? You are the prophet of your own life. Pero hanggat nandyan ang biological at spiritual parents mo, sila ang prophet ng buhay mo. Hello? Next slide. The Lord Jesus came out of a blessed lineage. 1 Chronicles chapter 5, verse 2. Okay, mag-alas 12 na. Sige, basahin natin sa Tagalog. Ang lipi ni Juda o ni Huda ang kinikilalang pangunahin sa magkakapatid at sa kanya nagbuhat ang hari. Pero kung titignan mo sa English translation, lahat pa rin yun, it belongs to Joseph. Tama? Pero ano naging kinabagsakan ni Joseph? Pride. Tama? At ang nangyari doon, because of the prophetic gift, kasi si Joseph prophet siya ay pinamahalaan ng Diyos ng isang gobyerno. Amen po ba? So, lawakan natin yung plano ng Diyos, yung ating isip para sa mga anak natin. Huwag mong isipin na magiging government employee lang siya. Di ba yung mga ganon? Baka maging mayor. Dapat ganon. Go higher. Kaninang umaga, naliligo ako, meron akong kanta sa Lord. Pero ano yung mga African song yun? I am moving forward. I am moving forward. For the Lord is on the throne. I am moving forward. I am moving forward. I am going higher. I am going higher. For the Lord is on the throne. I am going higher. I am going higher. Amen. We need to go higher and move forward with our lives. Pero bago mangyari yon, isettle natin ang buhay natin sa Diyos Ama. Yung mga accounts mo sa Diyos na alam mong hindi pa ayos, ayusin. Hindi po ako nagsasalita bilang kabataan. Nagsasalita ako sa inyong oras ito bilang lingkod ng Diyos. Yung ating mga accounts sa Diyos, ayusin natin. Yung ating accounts sa biological parents, ayusin natin. Kasi hindi ako naniniwala na wala kasama ng loob sa magulang mo. Hello? In one way or another, nagkasakitan kayo. Maging sa ating spiritual parents. Hello? Imposibleng wala. Kaya ayusin natin. O kaya kahit hindi sa kanila, maaring sa mga leaders, sa firstborn, sa mga department head, sa mga ka-member ng pamilyang ito. Baka meron ka pang kinikimkim sa kaibuturan ng kanal ng buhay mo. Kailangan linisin yan. Para nang sa gayon, kalugdan tayo ng Diyos. Isipin mo, babalik na si Lord, ayaw pa isuko yan. Ang tagal-tagal na yan, paulit-ulit ka dyan. Dapat yung wakasan na yan. This is a general word. Hindi po ako nagkapatama, hindi ko trabaho yun. I am speaking to you as an oracle of God. This is the word of the Lord. Put an end to it. Wakasan, tuldukan, tapusin. Para nang sa gayon, ang buhay natin kalugdan. Kasi alam ko, mahirap yan. Tama, mali. Dumaan ako dyan 5 years akong offended. 5 years akong bitter. 5 years akong nag-iisip ng masama laban doon sa mga nakasakit sa akin. Pero dumating ang panahon na tinulungan ako ng Lord na magpatawad. Pero wag mo nang paabutin ng 5 years dahil si Lord malapit ang dumating. Si Kuya Kurt, 5 years. So mga 4 years pwede na. Maliwanag po ba? Malapit na dumating si Lord. Sabi nga ng Bible sa New Testament, the coming of the Lord is at hand. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Linisin ninyo ang inyong buhay, sabi ng James. Amen? Yun, konti ang amen. Let's go to the slide, please.
Ano ang nature? Ang mga tatay, Diyos Ama, ang biological parents, spiritual parents, sila ay nagbibigay ng equal resources. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 45, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabuti at saka sa masama. Ganyang kabuti ang Ama. Palakpakan natin ang Lord. Napakahina ng palakpak mo. Parang di ka naniniwalang buhay ang Diyos. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 45, pinasisikat ng Lord ang araw sa mabuti sa masama. Sabi ng Kawikaan, ang mata ng Diyos lumilinga-linga, tinitignan ng mabuti at masama. Tinitignan ko ang buhay nila nakalulugod o nakadidiskurahe sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, ang Diyos ay gracious, mahabagin, maawain, merciful. Luke chapter 6, verse 35 to 36. Tingnan natin ate. Amen po ba? That is the nature of our Heavenly Father. $35 ba yan? 3 to 5. 35 ba nilagay ko? I think may dash yun eh. Wala? Okay, sige. Sabi dito, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin at kayo magiging mga anak ng kautusan sakat ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi lang ito sa tao. Minsan nakakalimutan nating tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Alam mo, marami akong na-encounter na mga unbeliever, mga hindi born again, na humihingi ng prayer request sa akin. Pero iilan lang ang bumabalik na magpasalamat dahil tinugunan Lord yung prayer. Sabi ko nga, Lord, kung ganun ang attitude ng mga unbeliever, how much more kami? Yun, unbeliever yun ha. Tayo. Ilan sa atin ang bumabalik sa Diyos para magpasalamat? Lord, thank you po dahil tinugon mo tong prayer na to. Hindi naman kailangan magharbo eh. Kahit naman yung simpleng taos-puso eh. Lord, salamat sa pagtugon mo sa mga panalangin na. Kaya nga minsan, di ba, nagpe-praise and worship ka, naiiyak ka sa kabutihan ng Lord eh. Papasalamat ka. Amen? Sabi dito, mabuti ang Diyos, mahabagin ang Diyos, maawain ang Diyos. Verse 36, maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. So maging mahabagin tayo, let us extend grace to others. Alam niyo mga kapatid, yung ating pagiging mahabagin sa kapwa, minsan yun pa ang nagiging dahilan kaya yung tao napapalapit sa Diyos. Kasi nakikita ng tao na yun sa atin si Jesus Christ. Amen? Pangatlo, ang Diyos ay mabuti sa lahat. Psalms 145 verse 9, sabi, the Lord is good to all, He is compassionate to all that He has created. Ibig sabihin, walang sinisino ang Diyos. Basta lumapit ka, welcome ka. Sabi dito, compassionate ang Lord. Basahin natin yan ate. Ezekiel chapter 33, verse 11. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos. Hindi ako natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. So God does not take any pleasure for the death of the wicked. Yun ang sabi ng English translation. So ang gusto pa rin ng Lord, lahat maligtas. Yun yung susunod eh. Check mo sa susunod na verse, sa slide ate. Sabi dyan desiring all, nag-iisip niya ako anong terminology gagamitin ko yun. Dapat ata desirous ang nilagay ko dyan. Nilagay ko nila, desiring all men to be saved. Kasi ang pangarap pa rin ng Diyos, yung masama magbago. Yung mabuti, mas lalong magpakabuti. Yung banal, mas lalong magpaka-banal. At ang sabi ng John 3:16 verse 17, for God so loved the world that He begot, hindi natin bisado, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever shall believe in Him shall not perish but shall have everlasting life. Ang God the Father, ang pangalan niya, great giver. Lahat kaya niyang ibigay to the point na yung anak niya si Jesus binigay niya para sa ating lahat. Amen po ba? Next slide. Eto na, last slide na ito. Give me 5 minutes, tapos na itong preaching. Ito yung mga blessings ng pagiging tatay ng God the Father,
ng biological parents at ng spiritual parents. Una, ang mga father, please prepare, no? Bubuksan natin yung mga verse na yan. Una, pag ikaw ay spiritual parent at biological parent, may kapangyarihan ka para magbigay ng mana sa iyong mga anak. Hindi lang natural na mana, kundi spiritual na mana. Kaya mga magulang, magpayaman. Sabi mo, magpayaman tayo. Magpakasagana tayo. Alam ba ninyo na ang kahirapan ay isang dahilan kaya yung mga tao walang oras mag-serve sa Lord? Karamihan ng mga tao na babad sa pagtatrabaho, kaya wala na silang oras mag-pray, walang oras mag-worship, walang oras magbigay ng oras sa Lord, is because kulang sa pera. Mas naiisip na kailangan magtrabaho. Tama po ba? So kailangan, we need to aim higher. Kasi grabe ang plano ni Lord sa atin eh. Huwag mo liitan ang iyong paningin. Amen. Proverbs chapter 13, verse 22. Sabi dito, praise the Lord. Hallelujah! Wala pa. Marami ba tayo natututunan ngayong umaga? Tama yung sinabi natin, Juvie, kanina, it is very important for us to apply all that we hear. Kasi kahit marami ka pang alam sa isip mo, kung di mo ginagawa yan, ekis. Tama, mali. We should apply the Word of God. Example, pagpapatawad. Madali ba magpatawad? Hindi. Pero kailangan mong gawin yan, makabubuti sa iyo yan. Tama? Pag nagpatawad tayo, tayo din ang lalaya. At ang sabi ng studies, ang pinagmumulan ng cancer, hindi pagpapatawad. Ang doktor ang nag-prove niyan. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. Nako, mga nanay at tatay, mga lolo't lola, mag-ipon na tayo ng ating ipamamana. Hindi lang financial, kailangan yung ipapamana nating karunungan sa ating mga anak at mga kaapu-apuhan. Ang pangit naman kung walang natutunan sa iyo yung mga anak mo o yung mga apo mo. Tama po ba? At saka hindi pa huli ang lahat. There is always time. Amen? At sa matuwid na uuwi ang natipon ng isang mangmang. Ibig sabihin, the wealth of the righteous shall be given. The wealth of the wicked shall be transferred to the righteous. Let's go to the slide, please. Number 2, fatherhood and lifting. Listen, one of the duties of a father is to change your story. From failure to success. From barrenness to fruitfulness. From sadness to joy. From depression to unspeakable joy. Amen. From a test to a testimony. From a mess to a message. Pag nakinig tayo sa Diyos Ama, pag nakinig tayo at sumunod tayo sa biological at spiritual parents, imposible na hindi ka ma-promote. Imposible na hindi umangat ang buhay mo. Imposible na hindi magbago ang buhay mo. Hello? Sabi dito, fatherhood and birthing. Alam ba ninyo mga kapatid, kapag tayong lahat, mali pala yung verse na nilagay ko dyan, 1 Corinthians 14:15, sa tongues yan, hindi yan tama, mali yan. Huwag niyong kopyahin yung verse na number 3, please, my apologies. Fatherhood and birthing. Kapag tayo ay sumunod sa Heavenly Father, biological parents, at sa ating spiritual parents, imposible na hindi mo maipanganak o makita into manifestation lahat ng promises at prophecies ng Diyos sa buhay natin. Imposible. Lahat yan may kaganapan kung susunod tayo. Number 4, fatherhood and mentoring. Lahat ng mga magulang, we should be training, equipping, influencing, teaching, helping, supporting our children. Meron niya ako nakausap hindi daw siya sanay na siya ay kinakausap ng kanyang magulang. Bakit? Dahil hindi yun na nakalakihan nila. Iba-iba kasi ang pagbe-brought up ng mga magulang, tama? Kung paano ang ice cream, iba-iba flavor, iba-iba din ang karakter ng mga magulang. Meron namang mga magulang na lahat pinupuna. Meron namang mga magulang na bahala ka sa buhay mo.
hindi kita pupunahin. Tama, mali. May mga ganong klase. So, tignan natin, mag-aral tayo, makinig tayo sa testimony. Paano ka ba magmagulang? Paano ka ba magmagulang? Para makita natin. Amen po ba? Kasi iba-iba may matututunan tayo from one another. Fatherhood and covering. 2 Kings, pakibuksan natin, mahalaga to. Fatherhood and covering. 2 Kings chapter 2, verse 3. Alam niyo, ang apostolic or prophetic covering from a father will protect you. It will protect your life. Okay? Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang maestro mo'y kukunin na ni Yahweh? Alam ko, kaya nga huwag na kayong maingay, sagot niya. Sa English version, kasi merong prophetic language dyan sa English. The company of the prophets at Bethel came out to Elisha and asked, do you know that the Lord is going to take your master from you today? Yes, I know, Elisha replied, but do not speak of it. Verse 4. 2-3 ba o 3-2? 2-3 ba? Then Elijah said to him, stay here, Elisha, the Lord has sent me to Jericho. And he replied, as surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So they went to Jericho. What is that? Prophetic covering. Si Elisha lagi nakasunod kay Elijah. At ano ang ginawa ni Elijah nung siya ay aalis na? Di ba tinanong siya kanina ng master? Alis na. Alam mo ba na aalis na? Kasi pag umalis si Elijah, may iiwanan siyang mantel. Nung namatay ang Kuya Ron J, dahil nakasunod ako lagi sa Kuya Ron J, one of the mantles is the mantle of leadership. And the Lord allowed me, because of, siguro yung obedience ko at submission ko and yung aking prayerfulness, the Lord promoted me to be part of the National Youth Corps that time. Nag-start muna ako bilang counselor. Di ba, no? Counselor muna sa mga camp. And then naging staff. After mo maging staff, ano nangyari? You become a National Youth Corps. Lahat ng level ng pagsunod may kaakibat na blessing. So the more that you obey, the more that God will promote you. Amen? Your story will be changed when you follow the Lord and the people of God faithfully. Si Reynalyn, ako tuwan-tuwa talaga ako na umaga, aga nito dumating sa church. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga testimonies. At isa lang ang bottom line, pag naglilingkod ka sa Diyos, laging ipapakita ng Diyos kung ano kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Amen po ba? Next slide. Last na ito. Wala na. Natanggal ko na siguro yung dalawang slides, nilipat ko sa kabila. Marami pa tayo natutunan this morning. Let us all stand. I'm gonna pray for you. Father, in the mighty and precious name of the Lord Jesus, we thank you for all the fathers who have come today. We thank you for being the father to the fatherless, and we thank you for fathering our generation. We thank you, Lord, for all the fathers and the mothers who are present here, biologically and spiritually. And for those people who are watching all over the world, we pray in the mighty name of Jesus that the blessing of the Lord will rest upon the fathers and the mothers of this generation. Grant them the power to bless and not to curse. Grant them the power to revoke curses and invoke blessings. We decree that every curse on the lives of our biological and spiritual parents, let those curses be broken in the name of Jesus. And let the blessing of the Lord rest upon all parents. Let the blessing of the Lord rest upon all fathers. Let the blessing of the Lord make them rich. Let sorrow and depression, oppression and suppression be far from them in the name of Jesus. Let death, decay, deception, destruction be far away from them in the name of Jesus. We decree that you will satisfy them with longevity. You will satisfy them with prosperity. And we pray in the name of Jesus that love will overflow in every home. I release the anointing of love over every family member. I release the healing balms of Gilead. And I release the Son of Righteousness to minister to all the families all over the world. We bless the families in the Philippines. We speak healing to families. We speak reconciliation to families.
We speak restoration, redemption, restitution over families in this nation and abroad. In the name of Jesus, we declare that your Spirit will triumph in bringing healing to all those broken pieces of their lives. And right now, Father God, let pride be rooted out of every family. Let the spirit of humility come upon us, that families will humble themselves with each other. And we pray according to Malachi chapter 4, verse 4 and 5, let the anointing of Elijah be released. The anointing of Elijah, that the hearts of the children will turn to the parents. The hearts of the fathers and the mothers will turn to their children. There will be unity. There will be healing. There will be righteousness. There will be victory. There will be success. There will be prosperity. There will be humility. There will be abundance in every family. And right now, Father, in the name of Jesus, we pray that all the fathers will be filled with the spirit of wisdom, with divine intelligence, with divine strategies, that the fathers will become strong pillars of every family, that all fathers will be anointed by the Holy Spirit to prophesy, to give direction, to give guidance, to give insight, to give foresight to all their children. Grant the fathers the prophetic anointing, the priestly anointing, the kingly anointing, and let all the fathers live long. Let all the mothers live long. Let them live strong in the name of Jesus. I cancel and I terminate every assignment of premature death over parents in the name of Jesus. And I declare by the power of the blood of Jesus, you will reach and fulfill the maturity and the fruitfulness of your calling. You will reach, you will fulfill the maturity and the fulfillment of your destiny. Father God, we bind, we dismantle, and we rebuke all satanic and demonic assignments of discouragements, depressions, frustrations, and loneliness in the hearts of the fathers and mothers of every family. We release joy, joy unspeakable, great joy, abundant joy, overflowing joy. Joy and celebration will never cease from our households, O God. And right now, let your Spirit bring rest, refreshing upon the bodies, the souls, and the spirits of every parent, O God. And I pray in the name of Jesus that every family will be submitted to the Father of all fathers. We pray that all families will be under the government of the Father God. We pray that all families will be submitted to the authority of God's Word. We pray, Lord, raise up a new company of families that will be obedient, humble, unyielding to darkness, unyielding to compromise, but strong in the Spirit. Strong in the Spirit, O God, so that we will not bow to the graven image in the last days, but we will be like Daniel's, Shadrach, Meshach, and Abednego, that will stand and fight for righteousness in the last days. Father, let all the families become houses of prayer. Let their homes be homes of peace. Let their homes become homes of righteousness. Let homes, oh God, experience your glory right now. And as I am seeing, Lord, let there be light in every family. Let your light dispel the darkness in every family, Lord. Let broken marriages be restored. Let the adulterous wife and the adulterous husband be set free in the name of Jesus. Let the children walk in the way of the Lord. Father, you have spoken in the book of Psalms, great shall be the peace of the children that are taught by the Lord. We are asking you, teach your children and let their peace be great, O God. We are blessing the children. We are blessing the youth. We are blessing the babies. We are asking, Father, grant them the spirit of wisdom, the spirit of revelation. Grant them the Spirit of the Lord. Grant them eyes that sees the future. Grant them ears that hears your voice. Lord, grant them the wisdom of God, the revelation of God, so that they will not be led astray by the forces of evil, by the influence of this world, by peer pressure. In the name of Jesus, grant them the spirit of counsel and might.
Make them strong, make them bold, make them courageous, O God. For the righteous are as bold as a lion, and grant them counsel. Grant them the fear of the Lord. We decree that all the families of the nations will be free from the spirit of fear. And all the families will become strong and bold like a lion. Father God, in the name of Jesus, you are the Lion of Judah. Arise and let all curses be stepped down in the name of Jesus. Let blessings arise. Let blessings multiply. Let blessings be enlarged. Let blessings be increased. Let there be exponential and supernatural growth of blessings. Monetarily, financially, mentally, emotionally, spiritually, territorially. And we declare, oh God, like Jabez, remove sorrow from us. Grant us, Lord, territories for your glory. And Lord, we seal it now by the blood of Jesus. Everybody say, Amen. Amen.